Simulan na natin ang ika-63 istorya. Sa loob ng patuloy na nasusunog na barko sa gitna ng karagatan ay makikita natin ang mabilis na pagtakbo ni John Mayers papunta kay Argus na hawak ngayon ang walang malay na si Leon habang nagtatanong kung ano ang ginagawa dito ng bastardong kapitan ng Winter Pirates, subalit sinabihan lang siya ni John na huwag na silang magsayang pa ng oras dahil nagdala siya ng maliit na bangka sa ibaba ng nasusunog na barko kaya kunin nito ang batang lalaki para tumakas bago tuluyang lumubog ang barko na kanilang kinaroroonan. Hindi nakakasigurado sa sitwasyon ng kanilang kalaban, pasigaw na natanong ni Argus kay John kung ano na ang nangyari kay Teleo. Nagmamadali naman silang pumunta sa dulo ng barko para tingnan ang sitwasyon sa karagatan at nasambit dito ni John Mayers na ang kanyang partner ay kinakaladkad siya ngayon sa ilalim ng tubig kaya marahil ito ay nauubusan na ng hangin. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa biglang matinding paggalaw ng tubig malapit sa barko ng kanilang kinaroroonan, nang bigla na lang lumitaw palabas dito ang alagang halimaw na dolphin ni John na sugatan at marahil tumalsik dahil sa isang malakas na pag-atake. Ang kaganapang ito ay labis na ikinagulat ng dalawa kaya hindi makapaniwala si John kung papaano itong nangyari dahil ang kanyang partner ay dapat mayroong kalamangan sa ibaba ng tubig, habang nasambit naman ni Argus na ang halimaw ay mayroong lakas para baliin ang isang haligi ng barko at ang kagat galing dito ay tiyak na nakakamatay kaya ito'y imposibleng matalo. Wala namang may nagawa si John Mayers kundi ang mapakagat na lamang ng kanyang ngipin sa pagkainis dahil nauunawaan niya na ang kanilang kalaban ay isang tunay na halimaw. Maya't maya pa ay mapapansin naman natin ang pag-ahon ni Teleo sa labas ng tubig kung saan patuloy itong nagpapalabas ng kanyang napakalakas na masamang kulay itim at pulang aura. Habang ito ay nakikita ni John ay napaisip siya na mukhang ang tinaguriang pinakamalakas na nilalang sa timog ay naiipit ngayon kaya papaano nila ito ngayon matatalo dahil wala nang susunod na pagkakataon kung hindi nila ito mapipigilan. Nang bigla na lang niyang napansin sa itaas ng barko ang patuloy na kumukuryenteng shield sa kanyang tabi na naiwan ni Teleo, kaya agad siyang napalingon dito at kanyang naunawaan na ang makapangyarihang bagay ay nagwawala matapos itong masira. Nagulat naman si Argus dahil sa kanyang ginawa dahil walang pag-aalinlangan nitong kinuha ang patuloy na kumukuryenteng shield kasabay ng kanyang pagtakbo ng napakabilis. Kasunod nito ay ang kanyang pagtalon pababa sa barko habang tinatawag ang kanyang alagang halimaw sa pagsasabi na mayroon pa silang isang trabaho na kinakailangang tapusin, kung saan matapos niyang makababa ay ang kanyang pagsakay sa kanyang alaga habang patuloy na hawak ang shield at isinasaad na hindi nito sasayangin ang pagkakataon na ginawa ni Argus at Leon. Naisip niya din habang siya ay mabilis na nagpapatuloy sa karagatan na kung hindi niya magagawa na maipaghiganti ang kanyang mga tauhan, ang lahat ng kanilang ginawa ay magkakaroon ng walang saysay. Dagdag pa nito na ang gusto lang naman nila ay makakain ng masasarap na pagkain at malayang makapaglayag sa karagatan, at wala silang pagpipilian kundi ang maging pirata para sila ay mabuhay. Ngunit itong kalayaan na meron sila ay ninakaw ni Teleo gamit ng kanyang nakakainis na patakaran bilang pinakamalakas, na siyang nagawa niyang maabot makalipas ng ilang sandali. Dahil sa pagkabahala, pansin naman natin ang pag-angat ni Teleo ng kanyang kamao na napupuno ng kanyang malakas na aura para siya ay atakihin. Subalit hindi ito alintana ni John Mayers at nasambit na lang ng may tuwa sa kanyang mukha na kung ganito nito kagusto ang lakas, ito ay kanyang ibibigay gaya ng kanyang hinahangad. Kung saan siya ngayon ay nagpapatuloy lang sa paglapit kay Teleo habang patuloy na hawak itong sandatang shield na kumukuryente. At nang si John at ang kanyang alaga ay maabot siya, makikita natin ang pagtalon ng kanyang halimaw sa itaas ng ere sabay ng pagbitaw nito ng shield papunta kay Teleo, na siyang naging dahilan ng matinding pagkakakuryente nito sa loob ng tubig. Sa pangyayari ay mapapansin naman natin ang matinding pagkagulat ni Argus dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa tindi at lakas ng kuryente na ipinapalabas nitong makapangyarihang bagay ay nabalot ang malaking porsyento ng paligid sa liwanag kaya mapapansin natin ang nagmamadaling pagtalon ng alaga ni John paalis sa karagatan. Kung saan ito ay napunta sa loob ng barko para magawang maiwasan ang panganib na nagaganap sa ibaba ng tubig. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang kanilang pagdungaw sa labas ng barko para tingnan ang kinahinatnan ng kalaban nilang si Teleo na ngayon ay lumulutang sa itaas ng tubig. Kanila namang napansin na ito ay tuluyang natusta dahil sa pagkakakuryente kaya ito ay tuluyang nawala ng malay. Nauunawaan ang kanilang pagkapanalo, may malaking ngiti na nasambit ni John, na sa oras na umasa ang bastardong half-orc na si Teleo sa bagay na mayroong mga mahika, kumpirmado na ang kanyang pagkatalo.
Makalipas ng ilang minuto o ilang oras sa barko habang makikita natin ang bandila ng mga Pendragon, dito ay mapapansin natin si Taleo na ngayon ay nakakadena sa sulok habang isinasaad ni John na hindi niya naisip ang kanilang susunod na hakbang, kaya sinabihan siya ni Argus na ang kinakailangan nilang gawin ngayon ay sabihin sa lahat na nagawa nila itong madakip para masiguradong umatras ang mga natitirang kalaban nilang mga pirata. Habang bumababa si Argus ay dagdag naman itong nasambit kay John na ito ay naging malaking digmaan subalit nagawa nilang manalo sa huli kaya habang hindi pa dumadating ang kanilang boss na si Aaron ay tulungan siya nito na pag-aalaga sa mga nasugatan nilang kasamahan, na may tuwa naman itong pinasang-ayunan. Gayunpaman mapapansin natin ang kanyang biglang paglingon sa malayo. Ito ay dahil kanilang nakikita sa kabilang barko ang matinding nagliliwanag na mga ora na lumalabas ngayon dito. Kaya lumipat naman tayo doon kung saan makikita natin ang matinding pagbabanggaan ng espada ni Aaron at ni Goofy, kung saan habang nagpapatuloy ang mga ito sa pakikipagbakbakan ay ang pagpapalabas ni Aaron ng kanyang makapangyarihang kulay asul na Dragon Aura, habang ang kay Goofy naman ay ang kanyang malakas na kulay lilang aura. Sa tindi ng kanilang pakikipaglaban ay mapapansin natin ang pagpatak ng dugo sa sahig ng kinaroroonan ni Aaron, ito ay dahil siya ngayon ay napupuno ng sugat sa kanyang buong mukha. Natuon naman ang pansin nito papunta sa kanyang kalaban at naisip niya na sa hindi malamang kadahilanan ay patuloy lang na mas lumalakas pa ng napakabilis ng aura nito, kung saan ngayon ay nababalot na ang buong barko ng kulay lilang aura ni Goofy na siyang nagpapadehado sa ating bida. Dagdag pa nitong naisip habang ito ay patuloy niyang pinagmamasdan, na kahit panaanak ito sa kabit ng Emperor, totoong taglay nito ang kanyang dugo ngunit mayroong kakaiba dito dahil ang ipinapalabas nito ay hindi ang aura ng Emperor. Ito'y ipinagtaka naman ni Aaron dahil kanyang napapansin na mayroong bagay na nakahalo sa kanyang kakaibang aura, kaya itinutok nito ang kanyang espada papunta kay Goofy at natanong kung sino siya at ano ang kanyang dahilan kung bakit siya nandito. Subalit patuloy lang siyang pinagmasdan nitong batang lalaki, at makalipas ng ilang sandali ay sinagot niya ito sa pagsasabi na tanging isang dragon lamang ang makakapigil sa isa pang dragon kaya ginagawa niya lamang ang inutos sa kanya. Hindi nauunawaan ang kanyang nasambit, natanong ni Aaron kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang nagiba ang hugis ng mata nitong si Goofy at lumabas rin ang parang kaliskis na aura sa tabi ng mga mata nito kagaya ng kay Aaron. Kasabay ng kanyang pagbuka ng kanyang bibig ay ang pagsasabi niya na sinusubukan niya lang na maging isang taong makakayang gamitin ang kapangyarihan ng dragon, kung saan kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang napakalakas na kulay lilang aura na siyang bumalot sa loob ng barko ng napakalakas na puwersa na ngayon ay naghuhugis rin ng isang dragon. Dahil sa kanyang nasisilayan ay nagawa namang matigilan ng ating bida sa kanyang kinatatayuan, at nang kanyang maunawaan ang mga pangyayari ay ang paglaki ng kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang aura na nasa kanyang harapan na ipinapalabas ng kanyang kalaban na si Goofy ay ang kapareho din ng kung ano ang mayroon siya ngayon, at ito ay ang Dragon Aura. Kung saan makikita natin ang pag-iba ng anyo nitong si Goofy at mas lalong paglakas pa nito dahil sa kanyang biglang ipinalabas na matinding kapangyarihan. Maya't-maya pa habang patuloy na itinututok ni Aaron ang kanyang espada kay Goofy na ipinapalabas ang kanyang napakalakas na kulay lilang aura ay kanya namang natanong sa kanyang sarili kung papaano ito nagtataglay ng Dragon Aura. Ito ay dahil ang nakagawa ng kasunduan lamang kay Sol Drake ang nagkakaroon nito na nangangahulugan na ito ay para lang sa mga Pendragon. Kaya kanyang nasambit sa batang lalaki na siya ay mayroong dugo ng Emperor kaya ang kapangyarihan na dapat taglay nito ay ang Conqueror's Aura, kaya kanyang natanong kung ano ang ginawa nito. Kaagad naman siyang sinagot ni Goofy na ganito lang talaga siyang ginawa ng isang salamangkero o magician na nagtatrabaho sa pamilya ng Arangis. Nagtataka sa kanyang isiniwalat, natanong ni Aaron kung ano ang ibig nitong sabihin at kung sino itong tinutukoy niyang magician. Subalit sa saglit na sandaling yun ay labis siyang nagulat ng husto dahil sa biglang paglitaw ng espada sa kanyang harapan para siya ay hiwain. Ito ay dahil sa mabilis na pagsulpot ni Goofy para siya ay kaagad na atakihin na nagawa niya namang masangga bago pa siya nito matamaan. Gayunpaman hindi siya makapaniwala sa ipinapalabas nitong bilis at lakas, kung saan ang muling nagbanggaan ang kanilang mga espada dahil sa kanilang malakas na pag-atake ay nagawang mapaatras itong si Aaron kaya itinusok nito ang kanyang espada sa sahig ng barko para siya ay mabilis na mahinto sa kanyang kinaroroonan. Subalit hindi siya binigyan ni Goofy ng pagkakataon na muling makapwesto dahil kaagad itong napakabilis na sumugod papunta sa kanya habang nilalagyan ang kanyang espada ng kanyang kulay lilang aura at nagsasabi na siya ay inutusan lamang para siya ay patayin kaya wala na siyang ibang nalalaman.
Dahil sa ipinalabas nitong malakas na pag-atake ay makikita natin ang paglabas ng kanyang aura na ngayon ay naghuhugis ng isang dragon papunta kay Eren, na siyang labis namang ikinabahala ng ating bida dahil ito ay kaagad na nakaabot sa kanya kung saan bahagya niya lang itong naiwasan kaya nagawang matamaan ang mukha nito. Pansin naman nito ang pagkahiwa ng kanyang pisngi at tenga kasabay ng matinding pagtulo ng dugo palabas dito kaya kanyang nababahalang naisip na hindi ito maaari dahil ito ay nagawa siyang masugatan kahit nataglay nito ang malakas niyang dragon aura. Kasunod nito ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang siya ay mapalingon dahil kanyang napansin ang napakalaking pinsala sa barko na nagawa ni Goofy sa kanyang isang pag-atake kaya napaisip itong ating bida kung nagagawa rin ba ng kanyang kalaban na makagamit ng Aura Blade. Muli namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa saglit na sandaling yun ay muling sumugod sa kanya si Goofy kung saan ito ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan habang angat-angat ang kanyang espada para muling magpalabas ng isa pang malakas na pag-atake. Pansin naman ni Eren na ang kapangyarihan ng kanyang kalaban ay lumakas ng sobra pagkatapos nitong ipalabas ang kanyang Dragon Aura, kaya kung hindi niya ibibigay ang kanyang lahat sa laban na ito, siya ay mamamatay. Kaya walang pag-aalinlangan nitong ibinuhos ang malaking porsyento ng kanyang Dragon Aura papunta sa kanyang espada. At sa sandaling makalapit sa kanya itong si Goofy ay ang kanyang pagpapalabas ng pag-counter, na siyang naging dahilan ng pagkahati ng espada nito. Dahil pansin ito ng batang lalaki, dali-dali siyang huminto at lumukso pa atras gamit ng kanyang pakpak na gawa sa Dragon Aura para makalayo sa sumusugod rin sa kanyang si Eren. Napunta naman siya sa isang bangkay ng Ratuan Orc para kumuha ng espada at nasambit sa ating bida na siya ay hinding-hindi mananalo laban sa kanya. Ngunit hindi ito pansin ni Eren at nagpatuloy lang sa pagsugod sa kanya para siya ay atakihin. Gayunpaman nang makuha ni Goofy ang espada ay muli nitong ginamit at ipinalabas ang kanyang napakalakas na kulay lilang aura. Kung saan ito ay muling bumalot sa buong barko na naghuhugis ng isang dragon habang papalapit sa kanya si Eren. Dahil sa kanyang ginawa ay napahinto naman si Eren at kaagad rin na ipinalabas ang kanyang malakas na kapangyarihan, kung saan ngayon ay bumalot rin sa barko ang kulay asul na aura na naghuhugis ng isang malaking dragon sa harap ng kanyang kalaban na si Goofy. At dito ay makikita natin ang paghaharap ng kulay lilang dragon aura ni Goofy laban sa kulay asul na dragon aura ng ating bida na si Eren. Maya't maya pa ay mapapansin natin ang pagsugod ng kulay lilang dragon, at sa kabila ay mapapansin din natin ang pagsugod ng kulay asul na dragon. Na siyang tumama naman sa isa't isa makalipas lang ng ilang sandali ngunit makikita natin na nagawa ng kulay lilang dragon na makagat ang dragon aura na ipinalabas ni Eren, na siyang labis niya namang ikinabahala dahil ang dragon aura nito ay kaagad na nawala sa kanyang paligid. Nang ito ay kanyang maunawaan ay nanlaki ng husto ang kanyang mga mata. Ito ay dahil hindi niya mapaniwalaan na ang aura ng pinakamalakas na dragon na si Soldrake na kanya ngayong taglay ay natalo. Nagawa namang maagaw ang atensyon ni Eren papunta kay Goofy, kung saan habang siya ay kanyang pinagmamasdan ay naisip niya na ang lakas ng aura ay nangangahulugan ng lakas ng dragon at ang kapangyarihan ng gumagamit nito, subalit pansin niya na base sa galaw ng batang lalaki ay malinaw na wala ang kanyang kalaban ng karanasan sa pakikipaglaban. Itinutok naman nitong muli ang kanyang espada papunta kay Goofy at muling naisip na para magawa nitong makapagpalabas ng ganito kalakas na kapangyarihan ay marahil ito ay epekto ng lakas ng kanyang dragon. Dagdag pa nito habang pinipiga ang kanyang espada na hindi siya makapaniwala na magagawa nitong matalo ang Dragon Queen na si Soldrake gamit ng purong lakas. Kaya ang ibig nitong sabihin, ang kanyang dragon ay ang pinakamagaling sa pakikipaglaban sa lahat ng mga kauri nito. Nang bigla na lang natigilan si Eren dahil kanyang naunawaan at nalaman ang dragon na nagmamay-ari ng ipinapalabas na aura ng kanyang kalaban na si Goofy, at ito ay kanya namang sariling isiniwalat habang siya ay napupuno ng kanyang kapangyarihan na ang aura nito ay nanggagaling sa walang iba kundi sa mahiwagang sea dragon na si Vascula. Dagdag pa nito na dahil sila ay nasa karagatan, hinding-hindi mananalo si Eren laban sa kanya dahil ito ay ang kanilang teritoryo. Muli namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil mayroon siyang naaalala. Ito ay noong silang dalawa ay nag-uusap ni Sol sa beranda ng kanilang palasyo at natanong niya kung ano ang mayroon patungkol sa Dragon Vein, na ipinaliwanag ni Sol na ito ay ang ugat ng mana at isang lugar na mahalaga at hindi pwedeng mawala sa kanilang mga dragon. Ito ay dahil kung ang Dragon Vein ay matutuyo, hindi na ng mga dragon na magagawang may palabas ang kanilang buong lakas. Bumalik naman tayo kay Goofy habang isinasaad na sila ngayon ay nasa karagatan ng timog at ang Dragon Vein na nandito ay pagmamay-ari ng Sea Dragon.
Nang bigla na lang napatakip si Eren sa malakas na puwersa na kanyang nararamdaman dahil sa biglang pagpapalabas nito ng kanyang buong lakas na siyang bumalot sa buong barko at kalangitan kasabay ng pagsasabi nito na si Vascula ay maipapalabas ang kanyang buong kapangyarihan sa kanyang teritoryo. Nabahala naman ng husto ang ating bida dahil nagawang maputol ng isa niyang espada dahil sa makapangyarihang aura na mabilis na pumalibot sa kanya para siya ay atakihin, na siyang naging dahilan kung bakit siya tumilapon papunta sa pader ng barko habang patuloy na sinasangga ang patuloy nitong pag-atake. Gayunpaman ay mapapansin natin ang pagkahiwa ng kanyang kabilang braso, kaya wala na siyang may nagawa kundi gamitin ang kanyang kabilang kamay para patuloy na harangin ang ipinapalabas na pag-atake ng kanyang kalaban. Habang patuloy na nahihirapan ang ating bida sa pagpigil sa malakas na aura ni Goofy, nasambit nitong batang lalaki na si Eren ay tunay na mas malakas kesa sa kanya subalit dahil sila ay nandito sa karagatan, ang puting dragon ay walang dragon vein kaya ang kanyang aura ay ordinaryo lamang dito. Lumapit naman siya sa ating bida at itinutok ang espada nito sa kanyang leeg at isinaad na wala siyang pakialam sa laban na ito pero dahil ito ay isang utos sa kanya, siya ay kanyang papatayin. Mapapansin naman natin ang pamimilipit ni Eren sa sakit dahil sa unti-unti nitong paghiwa sa kanyang leeg kung saan mabilis na dumaloy ang dugo nito sa kanyang espada. Nang bigla na lang tinawag ni Eren sa kanyang isipan si Sol, at siya ay nagpakiusap upang pahiramin ang kapangyarihan nito. Na siyang naging dahilan naman ng biglang paglabas ng kulay asul na liwanag sa nakaukit na kristal sa espada ng ating bida. Pagkatapos nito ay nagawang marinig ni Eren ang boses ni Sol sa pagtawag sa kanya bilang Rey, nagpapaliwanag na ang espada na kanyang hawak ay pagmamay-ari ni Alex, na siyang pinakaunang Pendragon at nakagawa din sa kanya ng kasunduan, at ang espadang ito ay gawa sa kanyang sariling sungay. Dagdag pa nito habang sila ay magkaharap na ito ay nagtataglay ng napakalaking bilang ng mana, at ang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan ay namamalagi sa loob nito. Kaya nasambit ni Sol sa kanya na kung siya man ay mawala ng mana habang nakikipaglaban sa karagatan na hindi niya mararating, ang kapangyarihan nito ay lalabas. Dagdag pa nito habang ibinibigay kay Eren ang espada na ngayong hindi na siya naguguluhan sa kanyang pagkatao, kung ito man ay aura ni Raven o ni Eren, tinatanggap niya ang kanyang dalawang bahagi ng buo. Kaya nasambit niya na simula ngayon ay maaari na itong magamit ng ating bida sa buo nitong lakas at kapangyarihan. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan habang nakatayo si Goofy sa kanyang kinaroroonan ay bigla na lang sumabog ang napakalakas na kulay asul na aura ni Eren na siyang pumalibot sa kanya. At dahil sa tindi at sobrang lakas ng puwersa sa pagsabog nito ay mapapansin natin ang unti-unting pagkawala ng malakas na kulay lilang dragon aura ng batang lalaki. Napalingon naman siya at hindi makapaniwala sa nagaganap dahil pinaniniwalaan niya na hindi ito maaari kasi ang kapangyarihan ni Vascula sa loob ng karagatan ay hindi pwedeng malampasan kahit ninuman. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon sa kanyang kakaibang bagay na nakikita, ito ay dahil pansin nito ang paglitaw ng isang anino na mayroong kakaibang hugis sa kinaroroonan ng ating bida. Maya't maya pa matapos na humupa ang matinding usok ay pansin naman natin ang paglitaw ni Eren na ngayon ay mayroong kakaibang anyo. Ito ay dahil habang siya ngayon ay napapalibutan ng kanyang napakalakas na kulay asul na dragon aura ay mapapansin natin ang paghaba ng kanyang tenga at ang paglitaw ng malaking sungay sa kanyang ulo.